So eto mga peeps ang RG35XX na ginawan ko ng video like a year ago. And in this video, hindi natin pag-uusapan itong RG35XX. Ito ang pag-uusapan natin, which is the GameSir Pocket Taco. So ito mga peeps ay lumabas last month lang. And masasabi ko mga peeps na baka ito na ang option na maganda kesa mag-Anbernic or mag-retro handheld console. So what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Stroya. Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, pag-uusapan natin itong Pocket Taco, which is a controller for mobile, especially Android and iOS. And pag-usapan natin in this video kung sulit ba talaga bumili ng Pocket Taco kesa mag-Anbernic. So without further ado, let's get started mga peeps. So ito mga peeps ang packaging ng GameSir Pocket Taco. So unang tingin pa lang, wala akong maintindihan. So itong GameSir Pocket Taco is a controller for your phone or I think pwede sa PC. Check na natin mamaya. So in this video pala mga peeps, check natin siya sa iPhone 16. Halos lahat ng mga controller sa market ay compatible naman sa Android. Pero try natin kung compatible ba to sa iPhone. So unbox natin, check natin kung anong laman sa loob. So, unang touch ko pa lang dito sa box nito, para siyang Apple may gawa yung dating. As in, pag chinek nyo, it is like an Apple product. Gawin natin parang Apple unboxing. So, there is your, ano unang lumabas? So, ito mga pips ang warranty card niya. So, if you're planning to like buy one of these, meron siyang warranty card. So, meron din siyang cable na USB-C to USB-A. Ito, I believe, ay pang charging lang. And ito mismo ay yung controller. So ito mga peeps, sa mismong controller, meron siyang parang plastic case para di magasgas. Try natin i-push and check natin itong controller na ito. Meron siyang warning, which is ako ay hindi nagbabasa ng warning. Emotional, damn it! So ito mismo yung controller itself. And yes, para siyang color beige na konti. Ginagaya niya talaga mga peeps. For example, ito, tingnan natin to. So basically, parang chinop off mo ang isang part ng Anbernic RG35XX at ginawa yung ganito. And sa weight naman, parang hindi naman ganun kabigat kasi ikaklamp mo siya diretso sa phone nyo, which is try nga natin. So for some reason mga peeps, nag-open yung lights dito sa gilid. So basically para siyang naka-bluetooth na. Check nga natin. So by checking online mga peeps, chinek ko, meron pala siyang app na kailangan i-download, which is itong GameSir app. Mag-add tayo ng peripheral. Try natin yung GameSir Taco, makikita niya dito. And isa-scan niya mismo yung device kung meron siya sa paligid. So maganda pala dito mga peeps, meron siyang app. Pag gusto mo i-connect siya, power on daw, close the controller for 5 seconds. So basically para mag-on daw yung controller, gawin mo daw is hold nyo yung home button, which is try nga natin. So mag-pairing mode siya. Tingnan natin dito sa device natin kung ma-detect niya. So, meron siyang 83% battery as of now. And check nga natin kung magagamit natin as a controller to. A few moments later. So, after 3 hours of trying to make this work, finally gumana na siya. And at least mga peeps, hindi na ako nahihirapan whatsoever sa pag-connect. Pag naka-iPhone ka, mahirap siya gamitin. And I believe itong controller na ito ay binase lang para sa Android. It is like a feature na lang kung pwede siya sa iOS. Pero mga peeps, ginawa ko, ito, makita ko sa inyo mga peeps. Ginawa ko mga peeps, inayos ko sa settings na may karoon ng 4 controllers. And yung first controller, which is itong device na to, which is the GameSir Pocket Taco. And yung fourth na controller na ginagamit nito ay yung mismong screen. So basically, kailangan mo i-trick yung Delta emulator for some reason, which is kind of weird kasi marami na ako nakikitang devices na plug and play. And sana mga peeps na pagkaroon ng GameSir Pocket 2, at least dapat magkaroon naman siya ng USB-C sa ilalim para madali lang siya i-connect. Kasi pag i-connect mo siya diretso sa phone nyo, ang hirap niya gamitin. Lalo na pag iPhone ang gamit nyo.
So, ang build quality is very good. Basically, para siyang ito, mga pips, so, i-compare ko sa Anbernic RG35XX. Para sa akin, mga pips, maganda pa rin magkaroon ng dedicated device, which is itong RG35XX. Pero, pag wala kayong space sa bag nyo, for example, I believe itong controller na ito will be a great option. Ayusin lang ng GameSir yung software nila kasi masyadong buggy siya at times. Maganda pa rin ito, mga pips. Kasi pwede mo lang siya i-unclamp and hindi nyo na madedetect yung controller, and you can use your phone as a regular phone. And pag gusto nyo i-connect siya, basically i-clamp nyo lang siya diretso. No other buttons, kailangan nyo lang i-clamp diretso yung controller. So hindi ko pa matetest ang battery life because as of now, nasa 79% pa siya. Para sa akin, mga pips, sulit naman ang GameSir Pocket Dock. Very portable siya, and pag gusto nyo, mga pips, for example, magdala ng console, hindi nyo na kailangan magdala ng console. I-clamp nyo lang to sa phone nyo and it will be a great device for your phone. So thank you, mga peeps, panonood ng video na ito. Hope you guys enjoy. Leave a thumbs up and subscribe. And peace out, mga peeps. Bye.